Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ginamitan ng acetylene at winasak ang mga vault na nasa loob mismo ng Pogo na Zunyuan Technology sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ipinag-utos ito ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ng mga nasa mahigit 20 mga vault sa loob mismo ng mga building sa compound. Kailangan din kasi na iimbentaryo kung ano ang mga nasa loob nito upang mas maimbestigahan ng mga otoridad. Sa unang dalawang vault na kanilang binuksan, mga dokumento at mga passport ang kanilang unang nakita. Sa pangatlong vault naman ay tumambad na sa kanila ang nakabundle na pera na aabot sa 5.5 million pesos ang halaga, kasama pa ang nasa 1,000 dolyar. Sa ibang mga vault naman ay nakita nila ang mga seed braces o ang mga card na naglalaman ng mga passcodes at PIN upang buksan ang mga digital at cryptocurrency wallets kung saan doon nakaimbak ang perang nagagawa ng Pogo. Sa ibang vault ay nakakuha pa rin sila ng mga nasa 23 million pesos na cash na maaaring operation funds umano ng kumpanya. Maging mga cellphones ay nakita din nila sa loob ng ilan sa mga vaults. Mayroon din silang nakuhang mga sari-saring mga flash drive sa ilang vaults at ilang mga dokumento, kabilang na nga dito ang mga rehistro ng mga sakyan at mga immigration IDs ng DOLE. Isinalang ang mga ID sa pagsusuri sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang matukoy kung legal ang mga ito. Samantala ang mga cellphones naman na kanilang na-recover ay sa ilalim naman sa digital forensics. Subalit laking gulat ng mga otoridad sa 16 pang mga vault na nakita pang binuksan na kanila pang binuksan sa mga sumunod na araw. Dahil sa unang vault ay nakakuha sila ng isang pares ng nakaplastik pang posas at isang retractable na baton o isang uri ng pamalo. Ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Dr. Winston John Casio, posible umunong ginagamit ang mga ito sa mga nagtatrabaho na hindi nakakakuha ng kanilang quota o target sa isang araw. Maaring pinoposasan umano mga ito, binubugbog, pinapalo ng baton o binabatukan sa tuwing sila hindi nakakatarget sa dapat nilang ma-achieve. Maaari ding verbal abuse at kung ano-ano pang klase ng parusa at abuso ang ginagawa sa mga nagtatrabaho dito na hindi nami-meet ang kanilang target. Ayon sa mga eksperto at mga lumabas na balita, ganito din umano ang ginagawa ng ibang mga kumpanya sa kanilang mga empleyado sa tuwing hindi nila nami-meet ang target na dapat nila makuha sa isang araw o isang buwan sa bansang China. Tulad na lamang ng ilang pang mga insidente na nangyari din sa bansang ito noong mga nakaraang taon. Noong taong 2015, isang kumpanya sa China ang sapilitang pinagapang ang kanilang mga empleyado na hindi na-meet o na-reach ang mga quota ng mga ito. Gumapang ang mga empleyado gamit ang kanilang mga tuhod at kamay sa palibot ng isang lawa sa China dahil hindi nila na-achieve ang kanilang sales target. Sa mga larawan na ito, sa Zhengzhou, isa-isang pinagapang ang mga empleyado sa paligid ng nasa 9 na hektaryang lawa. Ayon pa sa mga lumabas na balita noon, halos magkapunit-punit ang mga damit ng mga empleyadong sapilitang pinagapang, habang ang iba naman ay naiyak na lamang dahil sa kahihiyan at sa hirap ng pinapagawa sa kanila. Sugat at galos din ang tinamo ng ilan sa mga empleyado nang matapos nila ang kanilang paggapang. Bantay sarado sila ng isang senior representative ng kumpanya upang siguruhin na hindi tatakas ang mga empleyado at gawin nila ang pinapagawa sa kanila. Noong taong 2018 naman, isang improvement business sa southwestern China ang sapilitan namang pinainom ng ihi, pinakain ng ipis at hinampas ng sinturon bilang parusa ang kanyang mga empleyado dahil lang din sa hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Ayon pa sa ulat, kung ano-ano umano ang pinapakain at pinapagawa ng kumpanyang ito sa mga empleyado bilang parusa sa tuwing hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Bukod sa pagpapakain sa kanila ng ipis, pagpapainom ng ihi at paglatigo gamit ang sinturon, puwersahan din silang pinapakain ng mustard, pinapainom ng tubig na may nakababad na medyas, pinapakain ng kung ano-anong mga insekto at kung minsan naman ay pinapakalbo.
Ilan sa mga managers na sangkot sa pagpaparusa na ito ay ikinulong ng 5 hanggang 10 araw at isa sa mga ito ay may apelyido ding Go. Samantala, noong namang taong 2019, isa na namang kumpanya sa China ang pinagapang ang kanilang mga empleyado sa kalsada kasama ang mga sasakyan dahil din sa hindi nila na-meet ang kanilang sales target. Makikita sa video na pinapagapang ang mga ito habang nasa kanilang likuran ng isang empleyado na may hawak naman ng bandila ng kanilang kumpanya. Pinagapang sila dahil hindi nila na-achieve ang kanilang year-end sales target. Ilan lamang ang mga ito sa mga insidente ng hindi makataong parusa ng mga kumpanya mula sa China sa kanilang empleyado. Tila sanay na sila sa ganitong klaseng gawain at patuloy pa rin itong nangyayari hanggang sa kasalukuyan kahit nasa dayuhang bansa pa. Ngayon ay mabalik tayo dito sa Pilipinas at sa pinag-uusapan pa ring Pogo Hub na ni-raid sa Tarlac. Bukod sa mga bagay na ginagamit ng Pogo na ito sa kanilang mga illegal na aktibidad, bukod sa mga pera at napakaraming mga dokumento at bukod sa posas at pamalo, sa isa pang Pogo Hub na nasa Pasay naman ay nakadiskubre at gumulat sa ating mga otoridad nang pasukin nila ito noong nakaraang taon ay ang isang torture chamber. Sari-saring mga pamalo, pangkuryente, airsoft guns, mga batuta at yantok at mga nayuping aluminum baseball bat ang nakita nila sa loob mismo ng silid. Mayroon din dito mga nakasabit na posas at bakas sa pader ng mga natuyong dugo. Kung ang Pogo sa Bamban sa Tarlac ay nasa likod lamang ng munisipyo, ang Pogo naman sa Pasay malapit lamang sa munisipyo at istasyon ng pulis. Sa kasalukuyan ay tila hindi na matigil ang pag-usbong ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Pilipinas. Hindi na lamang din sa mga syudad ito matatagpuan dahil kahit sa mga nakatagong probinsya tulad na lamang ng Tarlac ay nagkakaroon na rin ng mga ganito. Bukod sa mga nagmistulang Chinatown na itsurang mga puok, tila nagkalat din ang mga nasasangkot na empleyado ng Pogo sa balita sa tuwing nagiging sanhi sila ng ilang kaguluhan at abala. Noong 2016, naglabas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa Pogo upang mabantayan ang paglaganap ng mga online gaming pie na kadalasang nagmumula sa bansang China dahil itinuturing na iligal sa kanilang bansa ang anumang uri ng sugal. Ang tanging solusyon para matugunan pa rin nila ang kagustuhang makapagsugal ay gawin ito sa mga barko o hindi kaya ay sa ibang bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil hindi na rin bago ang sugal at sigla nito pagdating sa kasino magmula noon. Bagamat wala pang opisyal na bilang ang pamahalaan, hindi lalagpas sa tinatayang 130,000 na dayuhang Chino ang manggagawa ng mga Pogo Hub. Sa marketing, customer service at IT support, sila ang karaniwang nagtatrabaho dahil pinagtutuunan nito ang online gambling sites. Nakatulong ang ganitong hakbang sa paglago ng ekonomiya lalo at nagbukas ito ng pagkakataon sa mga negosyante para mamuhunan. May pangako rin ng buwis na makukuha mula sa sistema ng junket kung saan nag-aalok sila ng package tulad ng sugal, turismo at minsan pati na rin prostitusyon upang higit pang makahatak ng manlalaro. Sa pagdami ng mga manlalaro, nabibigyan din ng buhay ang turismo sa Pilipinas. Marami ng insidenteng naitala tungkol sa pagkaabalang na idulot umano ng Pogo. Tila nalalagay sa alanganin ng kaligtasan ng bansa dahil sa kabi-kabilang insidente ng kidnapping. Gaya na lamang ng isang insidente na nangyari noong taong 2019 na kung saan nabulabog ang lungsod ng Makati nang namataan ang pagdakip sa isang babaeng empleyado ng Pogo sa isang van. Ayon sa ulat ng pulisya, masabing hindi bababa sa isa ang kaso ng kidnapping ng mga manggagawa ng Pogo kada buwan. Mayroong mga insidente rin kung saan nahuli ang ilang babaeng Chino na nagtatrabaho sa mga sex den sa loob ng ilang gusali ng Pogo. Sa mga lugar na ito nagsilbing tulay ang Pogo upang lumaganap ang prostitusyon at iba pang uri ng krimen sa Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga paps, dapat pa nga bang magpatuloy ang Pogo sa Pilipinas o dapat lamang na itigil na ito dahil tila ginagawa lamang tayong kasangkapan ng China upang magpayaman na sa huli tayo din naman ang mapapahamak? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!